Merong isang gospel na natuklasan kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos. Marami sinasabi ang mga scholar, maging ang mga dalubhasa, na pinakamaraming ebidensya ang mapapakita nila na tao si Kristo at hindi Diyos. Eto, simulan natin. So meron daw natuklasang bagong gospel. Ano kayang gospel ito? Na nagpatunay sa pananampalataya ng mga Muslim at sa grupo ng Iglesia ni Cristo ang Tatag ni Felix Manalo na si Kristo ay tao, hindi Diyos. At marami pang mga nagpatutuo daw na scholars. Pero magugulat kayo mga kapatid. Paano ginamit ng mga ministro ni Felix Manalo yung mga aklat katoliko para yung mga nanonood sa kanila na walang kopya nito. Kung pakinggan ninyo sila, kung wala kayong alam, siguradong matangay kayo. Yun ang i-booking natin mga kapatid sa ating pagsagot sa live na ito. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome po. At huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan sa mga bago pa lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share video. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Una, lilinawin natin. Di natin pakay at layunin na saktan ang damdamin itong mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Pero sasagutin natin itong mga argumento nila at yung pag-chap-chap nila kahit sa footnote ng Bibliang Katoliko at aklat ng Katoliko. Sa anong paraan? Halimbawa, ginagamit ni Ramel Parba ang footnote sa isang Biblia, lumang Biblia na ni Father Juan Trinidad. Ang footnote nito ng Juan Kapitulo 1:14. Ano daw? Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin niyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Okay. Ito pa. Ito pala. No, di ko nahanda kasi. Itong aklat na ito, Katoliko din ang may akda nito. Isang paring Jesuita, si Father Pedro Sivelia, SG. Ginagamit din nila ito mga kapatid para patunayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay tao talaga sa likas na kalagayan. Wala naman tayong totoo niyan. Dahil ang ating aral, si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. No? Hypostatic union. Pero, itong ginamit nila ay pinagputol-putol nila at pinagtagpi-tagpi. Halimbawa, sa aklat na ito, sa pahina 32, sa aklat na ang pamagat ay ang kabanal-banalang isang tatlo, ito ginagamit ng mga ministro. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo, batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Yan.
batay daw sa aklat na ito. So, kaya yung mga kapatid natin na inosente talaga, gamit nila ang aklat plus footnote pa ng Bibliyang Katoliko ni Father Juan Trinidad. Abay, sino ba ang di matatangay niyan? Di ba? Pero, ating tingnan isa-isa mga kapatid, no? Kung paano talaga nila ginagamit ito, delikado talaga ang mga inosente. Bakit? Limbawa, tingnan natin itong aklat na ginagamit nila. Puntahan natin yung footnote na ginagamit ni Ramel Parba. Delikado talaga. No? Bakit? Dahil ang mga inosente, delikadong matangay. Una, pakita ko sa inyo kung paano yung modus ng mga ministro sa paggamit sa naturang aklat. Bago natin sasagutin, itong isa ding nagpahayag na may bagong gospel daw na nagpatunay na si Kristo'y tao at hindi Diyos. Okay. Balikan natin si Parva. Binasa niya ang footnote. Ito, balikan natin. Isang paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Ayan, salita daw na nasa isip. Acknowledge natin muna ang mga kapatid natin pumasok. Maraming salamat po, kapatid na Yusol, sa suporta. Si Rick, si Honoria Intis, si Mimi Nicolan, watching from Liluan, Southern Leyte, si Arnel and Tucci TVs dyan sa Rome, Italy, si kapatid na Yusol, maraming salamat po, si kapatid na LOL, at sa lahat natin mga sumusubaybay, lalo na sa pananampalataya at katuwiran, si Chelsea Kat, si Eva de Queros, Quezon City, Cubao, si Bro Jimar Carpio, no, sa Aklan chapter, si New CFD Washington, Aklan sub chapter, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, kapatid na Arnel and Tucci TVs. So, salamat sa shout out daw sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay, yun. Pag wala kayong kopya sa ginamit ni Parba na ito, isang paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi. Imagine ang paliwanag pa ng Iglesia Katolika na binabasa nila pagkatapos pinuputol na. Ano po ba ang nakasulat sa referensya na naging diferensya? Ito po mga kapatid, ito ang binasa niya. Binasa niya. Kita nyo ba yung may naka-close parenthesis na chapter 1, verses 1 up to 14, John chapter 1, Juan 1, Apokalipsis kapitulo 19:13. Nakita nyo ba yan? Ito ang binasa niya. At ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. So, dito ang binasa niya. Nakasulat talaga yan. So, ang konklusyon nila, hindi Diyos si Kristo dahil batay sa paliwanag ng simbahang Katoliko, tinatawag siya ng isang uri na banaag ng kaisipan. Pero, napansin nyo ba, may iniiwasan. Nakita nyo ba itong may nakabagis sa unahang bahagi? Ginamit ni San Juan
Nakita nyo yan? Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang ipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Imagine, paliwanag ng simbahang Katoliko ang ginagamit nila, mga kapatid, pero pinag-chap-chap. Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Yun, salita na sa isip. Kaya, kahit ang paliwanag sa simbahang Katoliko, hindi Diyos si Kristo sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14, kundi isa lamang uri ng kahayagan na nasa isip ng Diyos Ama. Pero, iniiwasan itong nakasulat. Ginagamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. See? At hindi lang yan. Ang paggamit nila sa aklat na ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. Dahil, balikan natin At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo, batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan, batay daw sa aklat na ito na binasa, walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. Okay. Pahina 32 binasa niya. Pakita ko sa inyo ano ang nakasulat sa pahina 32, mga kapatid. Pahina 32. May pinutol at may iniwasan na naman. Ito, nakita niyo ba? Ito ang binasa niya sa may kinulayan ako. Hindi tinawag na Diyos si Jesus sa mga ebanghelyo ng ito din. Binasa nila. At itong huling bahagi, ipakita ko sa inyo araw. Ito nakita niyo. Kaya't hindi maaring sasabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Ito lang ang ginamit. At sa iba ding mga debate, ito din ang gagamitin nila. Pero, kung tingnan ninyo itong konteksto na naisulat, ito, nakita ninyo mga kapatid, si Jesus ang Panginoon. Sa pahayag na ito, ibinibigay ng mga unang Kristiyano kay Jesus ang titulong Kyrios na ayon sa binabanggit na natin ay siyang saling ginagamit sa Septuaginta para sa pangalan ng Diyos na Yahweh o Adonai. Nagkakaroon ng utay-utay na pag-uunlad at pag-uunawa sa pagiging Diyos ni Jesus at sa paggagamit ng titulong Diyos para sa Kanya. See, napansin ninyo mga kapatid, ang aklat na ginagamit ng mga ministro para lang pabulaanan ang aral na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao, abay, pinagchap-chap nila ang mga aklat Katoliko, di po ba? Kaya mag-ingat talaga sa ganitong mga modus.
Si Happy Life Vlog dyan sa Kuwait, hello. Edgar Montes Claros. Si Joy Sivan Cabasis. Uy, taga Usami City. Shout out daw. Si Arnel Antochi TVs. Bro Windel, gusto ko sana mag-donate ng olive oil para makatulong tayo sa ipamimigay sa atin mga kababayan natin dahil alam kong mahal diyan, mahirap bumili. Okay po, pwede kapatid, no? Maraming salamat po. Mag-like po tayo, sabi ni Sir Rick. Okay. So, ngayon, ating pakinggan itong may bago daw na sabi niyang gospel. Ano kayang gospel ito? Na si Kristo ay tao, hindi Diyos. Pakinggan natin. Merong isang gospel na natuklasan kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos. Maraming sinasabi ang mga scholar, maging ang mga dalubhasa, na pinakamaraming ebidensya ang mapapakita nila na tao si Kristo at hindi Diyos. Ito, marami daw ha. Tingnan natin sinong mga scholars ang tinutukoy niya na maraming mga tao, maraming scholars nagsasabi na si Kristo ay tao at hindi Diyos. Ngayon, kung susuriin talaga natin mga kapatid, nakasulat sa Biblia, no? May mabasa ba tayo? Tandaan ninyo ha, sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, inulit-ulit kahit sa kanilang TV program, walang mabasa sa Biblia na si Kristo'y Diyos anak. May mabasa tayo sa Biblia na anak ng Diyos, ngunit hindi Diyos anak. Pero, ang Biblia na salitang buhay, ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Ito ang mabasa natin sa Juan Kapitulo 1:18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. O di po ba, ang kanilang doktrina ay dapat mabasa sa Biblia letra por letra. Pero pag may mabasa tayo letra por letra mga kapatid, ang lusot nila, alam nyo ba? Anong lusot nila? Maling salin yan. Maling salin yan. Sabi ni Sir Rick, Bro Winner, sino kaya gumagawa ng bagong gospel na sinasabi nila? Sige, antabayanan ninyo. Abot tayo dyan. Eto. simulan natin. Isang gospel ang natuklasan na nagsasabi na si Kristo ay tao talaga at hindi Diyos. Si Kristo ay tao, hindi Diyos. Meron daw. Pero, ano ang palusot ng mga ministro ni Felix Manalo? Pagtatanungin, saan mabasa na si Kristo ay nagsasabing hindi Diyos? Dahil kadalasan, ang tanong nila, saan mabasa na si Kristo ay nagsasabing siya ay Diyos? Di nila alam. Dami na palang version ngayon, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus nagsasabi, meron silang kopya nito. Ginagamit ito kahit di ventilasyon. Yung Unlocked Dynamic Bible New Testament. At napakalinaw, kung gusto nila letra por letra, pag sabi ng ating Panginoong Hesus, I am God. Pero kung tanungin sila, saan mabasa, dahil ayon sa isang kaanib ng Iglesia de Cristong ito, ay meron daw ang gospel. Kung tanungin sa debate, saan mabasa na si Kristo ay nagsasabing hindi Diyos, wag daw umano yang dapat itanong. Sa pag-uusap na ito, magkaroon tayo. Sandali ha, ito. Wag daw umano yang dapat itanong. Ito. Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging publikong debate, kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan
ng mga nagtatanong. Oo, hindi ito dapat na itanong. Hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Okay. Sabi ni sandali meron pa akong may nag-comment dito. Bungbong Mario, hello. Kailan ka pa matigok, talibong? Dami mo nang naloko. Oh, grabe talaga. Hindi ko mabasa itong karugtong niya. Oh, biruin, pinalitan mo ang kasulatan ng Biblia at nagpaloko ka naman sa mga ngaral na pirated, kapatid. Oh, ba't pinalitan mo ang tunay na iglesia at umanib ka sa iglesyang pirated lang? Sabi niya, kailan daw umanong matigok? Galit na galit talaga itong mga grupong tatag lamang ng tao. Pag mabisto, di ba? Nakita mo paano ginawa ng mga ministro mo. Kaya galit na galit ka, no? Ngayon, isa-isahin natin ito, mga kapatid, ang pahayag niya na di daw Diyos ang ating Panginoong Hesus. Okay. Ng pare-parehong masustansyang mga komento. Sa natuklasang gospel o libro na nagpapatunay na si Kristo ay hindi Diyos, maraming naniniwala din na si Kristo ay hindi Diyos. Maraming naniniwala. Isa na, of course, yung Islam. Ang Islam, tatag ni Muhammad. Ang Iglesia ni Kristo, tatag din ni Felix Manalo, 1914, punta Santa Ana, Manila. Doon na itatag. 1914 punta Santa Manila at dami ding naniniwala na si Muhammad ay anghel, si Manalo'y anghel, si Muhammad propeta. Di ba napansin ninyo itong mga nagtatag ng kanilang sariling relihiyon? Iba't iba ang claim, self-proclaim sa kanilang sarili. Walang pagkakaiba kay Pastor Apollo Kibuloy na appointed son of God. Okay, balikan natin. Anong gospel daw umano? Na dito ang Islam, maging ang mga kababayan natin ng mga iglesia ni Kristo. Sa Islam, may debate kami kaugnay sa Biblia. Pwede ninyong mapanood, nasa channel natin dito. Sa Islam, may debate kami sa Holy Trinity. Bago lang yon, no, ni Ustad Baser Sakaging. At kung maalala nyo, may naghahamon pa. No, si Ustad Indasan. Sige, kasundo tayo sa date, Ustad Indasan. Kaugnay sa gusto mong makipagdebate, no? Para educational purpose lamang. May mga maling salin ng Bible kasi na ginagamit ng mga tao ngayon at iba. May mga maling salin na Bible. Pag may mabasa na si Kristo'y Diyos, may mga maling salin na umano na Bible. Yon. Dahil letra por letra kasi sila, pag tatanungin, saan mabasa na si Kristo hindi Diyos? Huwag niyong hanapin yan. Di ba? Yon ang kanilang palusot. Pag tatanungin ng ganyan, anong sagot? Ito ang sagot. Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Kristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate. Kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. Oo, hindi ito dapat na itanong. Hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Ayan, di na dapat hanapin na sabihin na siya'y Diyos. Ituloy natin. At ibang relihiyon na lumilitaw na Diyos talaga si Kristo. Subalit kung susuriin ayon sa mga dalubhasa ayon sa mga dalubhasa, sinong dalubhasa na nagsabi? Dahil kahit sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Manalo, may mabasa tayo sa kanilang Pasugo Magazine na ang may akda ay si Jose Ventilacion na sinasabing Ho aletinos theos in Greek. Ho aletinos theos ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Ano yung ho aletinos theos? The true God is referring to our Lord Jesus Christ. Di ko pa yan ginagamit sa
talakayang ito dahil posible na magkakaroon ng magandang talakayan sa mga ministro ni Felix Manalo kaugnay sa divinity of Jesus Christ. Who aletinos Theos is describing to our Lord Jesus Christ. Nasa pasugo na ang may akda ay si ventilasyon mismo. Scholar ng Bible at sa malalim na pag-aaral, walang direktang sinabi ang Kristo na siya ang mismo ang Diyos. Sa malalim na pag-aaral daw, walang direktang mabasa na sinabi ni Kristo na siya ay Diyos. Wala nga ba? Okay. Di ba nila alam na ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo, ang Unlock Dynamic Bible? So, ginamit ito ng mga ministro nila. Anong mabasa sa Juan 8:28? Di po ba gusto nila letra por letra? Ito ang mabasa. Juan 8:28. Jesus said, When you have lifted me up on the cross and killed me, the Son of Man, you will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own authority. Instead, I only say what my Father has taught me to say. He who sent me is with me, and he has not left me alone, because I do only the things that delight him. Nasa dynamic yan, na Unlock Dynamic Bible, at may kopya ang mga ministro ni Felix Manalo dahil ginagamit din nila yan. Bakit sinabi niyang di mabasa? Kung gusto nila letra por letra, although yung pananampalataya natin mga kapatid ay hindi naman tayo sola eskriptura, pero ating hinanap talaga itong iba't ibang versions ng Bible na ginagamit din nila para i-counter natin sa, nakita nyo naman, no? Kung nagsubaybay kayo sa pagsimula natin, paano nila ginamit ang mga aklat Katoliko, ang footnote, para lang i-chop-chop. At maraming nabiktima niyan. Okay, tuloy natin. Maraming ebidensya pa nga ang sinasabi ng mga eksperto na si Kristo ay tunay na tao talaga na isinugo ng Diyos. Ayon sa mga si Kristo'y tunay na tao na isinugo ng Diyos. Wala naman tayong totoo diyan na si Kristo'y tunay na tao, dahil ang ating aral mga kapatid, si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao, both human and divine. Yun, kaya nga, ginagamit din sa mga ministro para patunayan nila. Alam nyo, anong talata? Lalo na yung contemporary English version, ginagamit nila yan. Ito ang mabasa kasi. There is only one God, and Jesus Christ is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. So ito ang ginagamit nila. So di po ba malinaw sa contemporary, dahil bawat doktrina nila may katumbas na salin ng Biblia, at ginagamit nila ang contemporary English version na may mabasa diyan, there is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human. Na mabasa diyan. Kaya ang conclusion niya, so kung sinabi na Jesus is truly human, and there is only one God, may iisa lamang Diyos, kung si Kristo ay Diyos, ilan ba ang nag-iisang Diyos para sa inyo? Yan ang kanilang logic daw. Ilan, kung si Kristo ay Diyos, kung there is only one God, at si Kristo ay Diyos, ilan ngayon ang iisang Diyos? Pero, isa pa rin Diyos. Dahil di naman natin tinuturo na si Kristo ay ikalawang Diyos. Kung tingnan natin ang contemporary English Bible na ginagamit nila, Philippians chapter 2 verse 6, ito mabasa, Christ was truly God,
but he did not try to remain equal with God. See? Pinipili lang nila ang Bible, mga kapatid, no? Na ginagamit. At alam naman natin na kahit pa si Ramel Parma na ministro ng Iglesia ni Cristo, wala naman silang sariling Bible umano. Di ba? Naalala niyo yung sabi niya? Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael. Pero hindi po ginagawa yun ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon ngang mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon. Tulad ng Iglesia Katolika, hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. So, illogical talaga ang aral nila, no? Imagine, inaamin na nila na nagbabasa lang sila sa Biblia na salin ng simbahang Katoliko. Pero hindi katibayan daw na gaano karami pa ang isinalin ng simbahang Katoliko, ang Katoliko ay magiging batayan na tunay na iglesia na. Imagine, mga kapatid, wala bang common sense na ganyan na ang nagsalin hindi tunay, pagkatapos yung nakibasa lang ay nagiging tunay na wala naman silang sariling salin. Di ba? O, isip-isip naman pag may time. Tuloy natin. Pag-aral ng mga scriptures, maling sabihin na porket anak ng Diyos, Diyos na rin. Maling sabihin daw, porket anak ng Diyos ay Diyos na rin. Bakit? Dahil si Kristo ay sinugo ng Diyos. Bakit kung sinugo siya ng Diyos? Pag si Kristo ba'y sinugo ng Diyos? Ibig sabihin, hindi na siya Diyos. Hindi porke na si Jesus ay sinugo ng kanyang ama, ay di na siya Diyos. Mga kapatid, hindi po magbabago ang kalagayan ng isang anak kahit siya'y utusan ng kanyang ama. Anak siya bago siya suguin. Anak siya nung siya ay sinugo. Anak siya habang ginawa niya ang sugo ng kanyang ama. At anak siya pagkatapos niyang magawa ang sugo ng kanyang ama. Ganun po yun kasimple. Di ba? Ang Diyos anak ay Diyos nung siya'y sinugo. Ang Diyos anak ay Diyos habang ginawa niya ang sugo ng ama. Ang Diyos anak ay Diyos matapos ginawa niya ang utos ng kanyang ama. Kaya makikita po natin, mga kapatid, mismong halimbawa lang ibigay natin na yung binigay ng Panginoon sa San Mateo Kapitulo 21, versikulo 33 hanggang 41. Iyan po ang talinhaga ng ubasan at mga upahang magsasaka. Di po ba? So makita natin dyan, mga kapatid, na ayon sa talinghagang yan, ay nagtanim ng isang ubasan, ang isang may-ari ng lupa. Di ba? At pagka okay, sandali muna. Okay. So, makita natin, ulitin natin, tingnan niyo sa San Mateo Kapitulo 21, versikulo 23. Di mo ba? Nagtanim ang ama ng ubasan. May mga manggagawa. At tingnan niyo sa Mateo Kapitulo 21, 37. Di po ba pinadala niya, sinugo niya ang kanyang anak? At sabi niya, igagalang nila ang aking anak. So, sinugo ng may-ari ng ubasan ang kanyang anak. Pero kahit ang anak ng may-ari ay hindi ginalang,
sa mga nagtatrabaho, pinatay. At dahil pinatay ng mga magsasaka ang anak ng may-ari, di ba galit na galit ang ama? San Mateo Kapitulo 21, versikulo 41, mga tampalasan, sabi ng ama. Oh, galit na galit. So, hindi mawala ang kanyang pagkaanak, lalo nang hindi mawala ang kanyang pagka-Diyos, kung siya ay sinugo. Kaya maling argumento na gagamitin yan, mga kapatid. Tuloy natin. Hindi sapat iyon batay sa mga natuklasan na ibang gospel. Sige. Maraming mga gospel na hindi napasama sa Bible at hindi Totoo na maraming mga gospels na hindi naisama dahil yon ay tinatawag na apocryphal books. At ang simbahang Katoliko ang nag-compile sa naturang mga aklat. Ang simbahang Katoliko ang nagpapili. Ang simbahang Katoliko ang naghati ng chapters and verses. Kaya, di pwede na yung mga nangungupya lang, yung mga nakibasa lang, ang resulta sila'y tunay na. Di ba? Okay, tuloy natin mga kapatid. Ama na nagsasabi na talaga si Kristo ay totoong purong tao na ipinanganak at isinugo ng Diyos mula sa sangkatauhan para ipakilala ang tunay na Diyos. Tulad ng sinabi sa talatang Juan 17:3, basahin muna natin. Sige, ito naman. Ito'y ginagamit ng mga ginagamit yan sa grupo ng Muslim at sa Iglesia ni Cristo. San Juan Kapitulo 17, 1-3. Para maintindihan natin. Pakinggan muna natin bago natin ipaliwanag, mga kapatid. Ganito sa Juan 17:3. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Dito malinaw na sinasabi ng karamihan, maging ang mga dalubhasa sa Bible at scholar, na malinaw sa kahit anong salin ng Bible at maging sa Hebrew Scripture pa na sinasabi ni Kristo, dito pinakilala. Ang Juan Kapitulo 17:1, hindi yan Hebrew na salin. Sa original, Greek yan. No? Hebrew daw, Old Testament. Ang nakasulat sa Hebrew. At kung sinabi ng maraming mga scholars na sa pamamagitan ng Juan Kapitulo 17 at 1-3, mga kapatid, na madalas gamitin ng mga balik Islam, ng mga Muslim, ng mga ngaral sa Iglesia ni Cristo, itong talata upang patunayan nila na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesus. Bakit hindi Diyos? Dahil lang sa mabasa nilang siyang nag-iisang tunay na Diyos. Na ayon sa talata, na yung siyang nag-iisang tunay na Diyos, walang iba, ang Ama yan. So, yun ang malaking problema sa mga ngaral na ito dahil sa pagkabasa nila ng only, para sa kanila mga kapatid, yung salitang only, virtually, totally, nag-iisa lang talaga yan. Ibig sabihin, no exemption. Wala nang kasamang iba. Kaya kung yun ang mga madalas talaga gamitin ng mga ministro ni Felix Manalo kahit na sa mga Muslim sa public debate, no? At kahit sa mga online debate, yung salitang only. Kung sinabing only, nag-iisang tunay na Diyos, ang tanong, meron pa bang iba sa nag-iisa? Ayan, mga kapatid. Paano natin sasagutin yan? Dahil yun ang kanilang argumento. Eto, gagamitan natin ng analogy. Halimbawa, kung sabihin, ikaw lang, only, ikaw lang ang magaling sa mga bagay na ito. Ibig ba sabihin na ikaw lang talaga dahil sa salitang
only? Mga kapatid, kahit sa Biblia, kung tingnan natin, dahil nasirado na yung kanilang pag-iisip at pag-uunawa sa salitang only. Pero tingnan niyo, yung mabasa sa Genesis Kapitulo 7, versikulo 23, di po ba may nakasulat diyang only din? Ay, pakita natin ha. Ito, they were wiped off the earth, and only Noah was left, and those with him in the ark. So napansin niyo ba? Anong sabi? Only. Si Noe lamang ang nakaligtas. Pero, may kasama. Nang sinabing si Noe lamang ang nakaligtas. At yung kasama niya. Kaya, napaka-parallel, mga kapatid, yung Juan Kapitulo 13, Juan Kapitulo 17, only through God, napaka-parallel dahil may conjunction sa konteksto, and Jesus Christ. So sa kaso ni Noe, malinaw ang konteksto. Merong sinasabing only. Noe was left. So, siya lang ang nakatira. Siya lang ang natira, siya lang ang nakaligtas. Pero, kung tingnan natin ang konteksto, may conjunction. Anong conjunction? And. So, yung only was left, hindi lang pala si Noe ang tinutukoy, kundi may kasama siya yung pamilya ni Noe. Only was left na nakaligtas sa baha. Kaya, ganun din mga kapatid, ang Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3, na pinakilala ni Jesus ang Ama bilang nag-iisang Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Dahil kasama siya sa conjunction and si Jesus sa kontekstong bilang isang tunay na Diyos. Kasama siya sa isang tunay na Diyos. Dahil si Jesus ay hindi ibang tunay na Diyos sa Ama. Okay, tuloy natin. Kala niya ang tunay na Diyos at ang sinugo na si Hesukristo. Kung logic ang pag-uusapan, hindi pwedeng maging Diyos ang nagpakilala na isinugo, maliban na lang. Kung logic daw, hindi pwedeng makilalaning Diyos yung sinugo. Di kaya niya nabasa sa Biblia na ang Diyos Ama nagpautos, isusugo ninyo ako. Ibig sabihin, hindi na din Diyos ang ating Panginoong ang Ama. Kung mabasa nila ang talatang yan, hindi lang yan. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, sino nagsabi? Ang Ama, anong tawag niya sa kanyang anak? Diyos. Di po ba litra por litra? Anong kanilang interpretation? Maling salin yan. Yon ang takbo nila. Maling salin yan. Paano magiging mali na wala naman silang sariling salin? Narinig niyo naman yung pahayag ng mga ministro ni Manalo. Tuloy natin. Kung gagamit ng maling salin ng Bible para palitawin na Diyos si Kristo. Ngayon! So maling salin umano sa Bible para palitawin na si Kristo ay Diyos. Maling salin daw. Natuklasan ng isang aklat na tinatansya na merong edad na 1,500 to 2,000 may aklat na 1,000 ang edad daw natuklasan. taong gulang ay natagpuan sa Turkey sa Museo ng Etnografiya ng Ankara. Sinabi ng mga dalubhasa, itinago ng simbahan ng ilang bisis sinabi niya na sinabi ng dalubhasa, pero ni isang pangalan sa tinutukoy niya na dalubhasa, di naman niya binanggit sino yun at anong aklat. Yung Gospel of Barnabas daw. Ebanghelyo ni Bernabe hanggang sa konseho ng Nikaya noong taong 325 AD. So, ibig sabihin, kung binanggit niya ang konseho, naniniwala sila sa history. Kung history pa lang, wala na. Tapos na.
Game over na. Dahil sa history, ang Iglesia ni Cristo natagtag 1914 punta Santa Ana, Manila. Kung sa history, ang Simbahan Katoliko ang compile ng Biblia. Sa history, ang Iglesia Katolika, ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Okay. So, tuloy natin mga kapatid ang pahayag nito. Ito ay bahagi ng Injil, bagong tipan, ngunit pagkatapos ay pinigilan ito ng simbahan. Pinigilan daw umano ng simbahan. Una, hindi kinikilala yan na authentic gospel. Bakit hindi kinikilala? Dahil tinatawag yung apocryphal book. At mas mabuti na Islam na din, Muslim mismo, dahil gumagamit siya ng Islam, ang tingnan natin yung sabi ng Islam kaugnay dito. Basa kasi sa Gospel ni Barnabas, hinuhulaan ni Jesus ang pagdating ng isang propeta. Yun ang ginagamit ng mga Muslim dahil para sa kanila si Muhammad daw propeta. Self-proclaim pa rin, no? Kaya kung tingnan natin, ginagamit nila yung Gospel of Barnabas. Di kung ginagamit niyo yung Gospel of Barnabas, abay, nakasulat sa Gospel of Barnabas, hindi na ipako sa cross ang ating Panginoong Hesus. At meron ding, at ang daming mga kontra-kontra na nakasulat sa maliban, kontra sa Ebanghelyo, laban sa Ebanghelyo, ang nakasulat sa Gospel of Barnabas. Pero ginagamit din ito mga kapatid ng mga Muslim. So, kung tingnan natin ang aklat na ang pamagat ay Concise Encyclopedia of Islam by Cyril Glassi sa page 345. Ito po ang mabasa natin sa naturang aklat. Ito. Tingnan ninyo. As regards the Gospel of Barnabas itself, there is no question that it is a medieval forgery. Ano daw ang Gospel of Barnabas, mga kapatid? Napakalinaw. Isang Muslim mismo ang nagsusuri sa tinatawag na Gospel of Barnabas. Anong sabi niya? Sabi niya, walang duda. Ang Gospel of Barnabas ay huwad na gospel. Pero ginagamit nila. Ginagamit din sa ibang mga Muslim ito. Para patunayan na ang Gospel of Barnabas ay tunay daw. Dahil nakasulat daw umano sa Acta Sanctorum, may quotation pa. Sino yon na nagamit? Si Muhammad Ata or Rahim sa kanyang aklat. Ito ang mabasa natin sa kanyang aklat, mga kapatid. Jesus, Prophet of Islam. Ito ang mabasa natin, ni Muhammad Ata or Rahim. In the 4th year of Emperor Zenus Roll, in 478 Anno Domini, the remains of Barnabas were discovered, and a copy of the Gospel of Barnabas, written in his own hand, was found at his breast. This is recorded in the Acta Sanctorum. Acta Sanctorum Bulan Jone, page 422, published edition in 1698. So, may quotation pa siya na na-record yan. Pero ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Kaya, kailangan talagang suriin natin. Dahil ayon kay Rahim, nasa Acta Sanctorum, na sinasabing Gospel of Barnabas, nasa dibdib mismo ni Barnabas nang nahukay siya. Pero ano po ba ang relic na nasa
Acta Sanctorum, page 422 mga kapatid, Gospel of Barnabas ba? Hindi. Ito ang mabasa natin, oh. Ito ang mabasa natin. The relics of Barnabas, the apostle, were found in Cyprus, under the cherry tree, having upon his breast the Gospel of Saint Matthew, copied by Barnabas on hand. Hindi pala Book of Barnabas ang nakuha na nasa dibdib niya, kundi Gospel of Saint Matthew. Napakalinaw yan, kaya huwag agad-agad maniniwala mga kapatid. Now, kung paniwalaan ninyo ang Gospel of Barnabas, ano nakasulat sa itong part sa Gospel of Barnabas? Sa page 117, sino ang naipako sa cross? Diyan, kumuha din ang mga Muslim. Look alike lang ng ating Panginoong Hesus. Ito ang mabasa natin sa Book of Barnabas, Gospel of Barnabas. The soldiers took Judas and bound him, not without derision, for he truthfully denied that he was Jesus, and the soldiers mocking him. So, they led him to Mount Calvary, where they used to hang malefactors, and there they crucified him naked. For the greater ignominy, Judas truly did nothing else but cry out, God, why hast thou forsaken me? Seeing the malefactor hath escaped, and I die unjustly. Verily, I say that the voice, the face, and the person of Judas were so like to Jesus. Dito, kinopya ng mga Muslim ang nakasulat sa kanilang Quran na ang naipako kamukha lang. Kamukha lang ng ating Panginoong Hesukristo. Saan yan mabasa? Quran 4:157. Ito mabasa natin mga kapatid sa Quran. And they're saying indeed, we have killed the Messiah. Ito, mali na. Bakit? Kahit kailan hindi nila kinikilala, diyan ninyo makita ang maling-mali sa Quran. No? Hindi kinikilala ng mga Hudyo na ang ating Panginoong Hesukristo ay Mesiyas. Pagkatapos, nagmamalaki sila sa kanilang sarili, pinatay namin ang Mesiyas, hinihintay nga nila. Iyon, mali na sa Quran, di ba? Balikan natin. And they're saying, indeed, we have killed the Messiah, Jesus the Son of Mary, the messenger of Allah. Mali na naman. Dahil, kahit kailan, ang mga Hudyo hindi tumatawag sa Ama na Allah. Ang mga Muslim lang ang tumatawag na Allah, at yung Allah na yan, Diyos yan ng mga pagano. At inaamin yan sa debate namin ni Basher sa Kageng, di ba? Okay, tuloy natin. Eto, tingnan nyo ang nakasulat sa kanilang Quran, 4:153. And they did not kill him, nor did they crucify him, but another was made to resemble him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it, except the following of assumption. And they did not kill him for certain. So walang pagkakaiba ang Quran sa aklat ng Gospel of Barnabas. Di po ba? Walang pagkakaiba talaga. So kung pinaniniwalaan nila yan, hindi na ipako ang ating Panginoon Jesucristo sa cross. Tuloy natin. Ang nasabing gospel o ibanghelyong ito, ang totoong kwento
ng buhay ni Jesucristo. Oo, paano nagiging totoong kwento ang gospel niyan? Na ayon sa Peking gospel na napakita na natin, huwad na gospel, hindi na ipako ang ating Panginoong Jesucristo. Paano nagiging totoo ang naturang gospel na yan? Na ayon sa naturang gospel, si Judas ang naipako. Kaya mga kapatid, dapat talaga huwag agad-agad maniniwala. Magsoring mabuti. Dahil maliban sa mga fake news na kumakalat ngayon, maliban sa fake news at fake na aral na kinakalat ngayon, ang dami ng kumakalat na mga piking sikta din. So, kaya ating sasagutin ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mahaba itong video niya. Sa susunod, tatalakayan natin ito. Pero may paghandaan pa ako. May online seminar kasi ako sa CFD Lawag Chapter. No? Kaya paghandaan ko muna ang seminar namin ngayon. Online yon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye po. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.